Dahil sa isang pagtatalo namin ng aking asawa, nagpa siya akong mag-apply para sa isang long-term business assignment sa labas ng bansa. Makalipas ang 4 na taon, nagdesisyon akong bumalik upang asikasuhin ang mga papeles para sa aming annulment. Ngunit pagtuntong ko pa lang sa aming bahay, at nang makita ko ang aking asawa, bigla akong natigilan. Hinihikayat ko kayong subaybayan ang kwentong ito. Ang hapunan sanang iyon ay dapat na maging isang hindi malilimutang yugto sa buhay naming mag-asawa. Para sa aming 3 anibersaryo, nagpa-reserve ako ng mesa sa isang sikat na French restaurant sa Makati at nakasuot pa ako ng aking pinakabagong suit. Sa bulsa ng aking dibdib ay naroon ang 2 round-trip ticket sa eroplano at ang liham ng promosyon bilang project director para sa rehiyon ng Southeast Asia ng aming kumpanya. Sa edad na 29, hawak ko ang isang posisyon na pinapangarap ng maraming veteranong inhinyero. Kumpiyansa ako na kaya ko nang bigyan si Corinne ng magandang buhay hanggang sa huli. Gusto ko siyang isama sa Singapore at iwanan na ang mga maliliit na problema ng kanilang maliit na kumpanya sa konstruksyon na kailangan niyang saluhin para sa kanyang ama. Masyadong maliit ang kumpanyang iyon, pinatatakbo sa pamamagitan ng magulong sistema ng pamilya at kadalasang tumatanggap lamang ng mga paisa-isang proyektong townhouse na walang malinaw na direksyon para sa paglago. Dumating si Corinne ng halos 1 oras na late. Pagpasok pa lang niya ay napansin ko na agad na may mali. Gusot ang kanyang suot na pan-opisina, mabilisan ang pagkakatali ng kanyang buhok, puyat ang kanyang mga mata, at halatang bumagsak ang kanyang katawan. Naupo siya sa silya, hindi man lang tinignan ang menu, at hindi rin pinansin ang bouquet ng mga rosas na inihanda ko sa mesa. Ang mga senyales ng matinding pagod na ito ay madalas lamang lumabas kapag ang kumpanya ng kanyang ama ay nasa panahon ng paniningil at naantala ang pondo mula sa kliyente. Ngunit sa pagkakataong ito, sinasabi ng aking kutob bilang isang project manager na mas malala pa rito ang sitwasyon. Balisa ang mga galaw ni Corinne, mahigpit ang kanyang pagkakahawak sa kanyang handbag na tila may pinipigilang isang malagim na balita. Sa sobrang pananabik, inilabas ko ang aking liham ng promotion at inusog ito palapit kay Corinne. Walang paligoy-ligoy kung sinabi ang aking plano para sa aming kinabukasan, tungkol sa paglipat namin ng tuluyan sa Singapore sa susunod na buwan. Pinayuhan ko siyang ipasa na sa iba ang pamamahala ng kumpanya. Tutal, ang iilang proyekto ng townhouse at paggawa ng mga cabinet ay walang panama sa magiging sahod ko. Ang bago kong posisyon ay kayang magbigay sa kanya ng masaganang pamumuhay. Magkakaroon kami ng malaking bahay, sariling sasakyan, at matatag na kinabukasan sa Lion City. Inilatag ko ang mga hakbang para sa aming paglipat at pagbili ng bahay sa pamamagitan ng hulugan doon, habang tuluyan kong binabaliwala ang nakakabahalang pananahimik ng aking asawa. Ibinalik ni Corinne ang liham. Sa isang patag na tono, malinaw niyang isinalaysay ang lahat ng nangyari. Kakabagsak lamang sa pagkakabaon sa utang ng kumpanya ng kanyang ama. At ang halaga ay hindi lang daan-daang libo kundi umaabot sa 25 milyong piso. Si Hector, ang matagal ng kasosyo sa negosyo ng kanilang pamilya, at ang taong pinagkatiwalaan ng aking biyenan na humawak sa buong departamento ng materyales, ay gumawa ng serye ng mga peking kontrata. Nakipagsabuatan siya sa mga field inspector upang pumirma sa mga pekeng katibayan ng pagtanggap ng mga materyales na dapat sana ay dadalhin sa construction site. Ang totoo, walang materyales na idineliver ngunit kumpleto ang mga papeles na nagpapakita ng bulto ng mga bakal, semento, hollow blocks at tiles. Pagkatapos, ginamit niya ang mga peking dokumentong ito upang simutin ang pondo mula sa kliyente bago tuluyang tumakas dala ang pera. Nalaman na lamang ng aking biyenan ang katotohanan nang sumugod sa kanilang bahay ang mga subcontractor at mga supplier ng materyales upang maningil, at doon niya napagtanto na nakapirma siya sa mga dokumento ng utang dahil sa sobrang tiwala sa kanyang tauhan. Sa kasalukuyan, walang sahod ang mga trabahador, nagbabanta ang mga inutangan na bawiin ang kanilang bahay, at ang panganib na makulong ang aking biyenan dahil sa kasong estafa ay napakalapit ng mangyari. Natigilan ako. Ang 25 milyong piso ng panahong iyon ay isang napakalaking halaga na kayang sumira sa kahit na anong pamilya. Ngunit ang unang reaksyon ng isang project manager na katulad ko ay ang pagputol ng lugi at pag-iwas sa peligro. Tinitigan ko ng diretso si Corinne at sinuri ang legal na aspeto ng sitwasyon. Pinayuhan ko siyang ideklara agad ang pagkabangkarote ng kumpanya
upang makialam na ang batas at tugisin si Hector. Tungkol naman sa mga utang, ang kanyang ama ang direktor. Ang kumpanya ang may legal na pananagutan, kaya hayaan na lamang na dumaan ang lahat sa tamang proseso. Ang dapat gawin ni Corinne ngayon ay alisin ang kanyang sarili sa putik na iyon, sumakay ng eroplano, at sumama sa akin sa isang bagong kapaligiran upang magsimula muli. Nasa rurok ang aking karera. Hindi ko maaaring hayaan na ang isang utang na nahulog mula sa langit ay sumira sa buong plano ko sa pag-asenso. Ang pagpasan sa bundok ng utang na iyon ay isang kahangalan para sa isang taong hindi naman direktang gumawa ng kasalanan. Tinitigan ako ni Corinne at tinanong niya kung narinig ko ba ng malinaw ang mga sinabi niya. Iyon ay kanyang sariling ama. Iyon ay ang pinaghirapan nito buong buhay niya. At higit sa lahat, iyon ang pinagkukunan ng kabuhayan ng dose-dosenang mga trabahador na sumama sa kanilang pamilya mula pa noong unang araw ng kanilang negosyo. Sinabi niyang hindi niya kayang sikmurain na makitang makulong ang kanyang ama sa edad na ito at lalong hindi siya maaaring tumakas upang pabayaan ang mga mahihirap na trabahador na magdusa sa maling pamamahala ng kumpanya. Matalim at malinaw ang mga salita ni Corinne, direktang tumatama sa pagiging makasarili ko, na pilit kong tinatakpan gamit ang katuwiran. Sumiklab ang aming matinding pag-aaway, at lubhang nasugatan ang ego ko bilang isang matagumpay na lalaki. Inakusahan ko si Corinne na nabulag na sa pagpapahalaga sa reputasyon ng kanyang pamilya at sa mga hindi kilalang trabahador kaysa sa kinabukasan naming mag-asawa. Tumaas ang boses ko sa pagpuna sa mahinang sistema ng pamamahala ng kanyang ama. Umakyat ang matinding galit ko matapos ang isang malakas na sampal niya sa akin sa gitna ng restaurant. Malamig kong iniligpit ang aking mga gamit. Nagprint ng isang template ng annulment form mula sa internet. Pinirmahan ito at iniwan sa ibabaw ng kanyang vanity table. Binitbit ko ang aking maleta papuntang paliparan. Nang gabing iyon nang hindi man lang lumilingon pabalik. Ang 4 na taon sa Singapore ay ang panahon na inubos ko ang aking lakas sa trabaho. Ibinuhos ko ang aking oras sa mga proyektong commercial real estate, tulad ng isang makinang hindi nakakaramdam ng pagod. Walang mga kaibigan, walang libangan. Ginamit ko ang pagiging abala upang punan ang mga puwang sa aking puso. Sa construction site, nakilala ako bilang isang kinatatakutan, istrikto, malamig, at walang awang project director. Mahigpit kong ipinatupad ang mga internasyonal na pamantayan ng kontrata ng FIDIC sa aking pamamahala. Sinumang kontratista na lumabag sa plano, gumamit ng maling materyales, o na-late sa schedule, kahit isang araw lamang ay papatawan ko ng malaking multa o tatanggalan ng kontrata agad-agad. Ang mga pulong kasama ang mga consultant at inspector ay madalas nagtatapos sa pagturo ko ng direkta sa mga pagkakamali sa kanilang mga ulat sa inspeksyon at pinipilit ko silang ulitin ang lahat mula sa simula. Ang mga matataas na office building, ang magdamag na pagbubuhos ng bulto-bultong semento, at ang mga maiinit na pulong kasama ang mga dayuhang designer ang umangkin sa buong isipan ko. Ang aking kalupitan na halos umabot sa pagiging walang awa ang tumulong sa aking mabilis na umangat sa kumpanya. Mula sa pagiging middle manager, umakyat ako sa posisyon ng senior director, hawak ang kapangyarihan sa maraming malalaking proyekto sa rehiyon. Malaki ang kinita kong pera, nakabili ako ng kondominium, nagpalit ng sasakyan, at nabuhay bilang isang tunay na matagumpay na individual. Ginagalang at kinakatakutan ako ng aking mga katrabaho, pati na ng mga kasosyo, at buong-buo kong kontrolado ang lahat ng teknikal na panganib sa mga plano. Ngunit hindi ko makontrol ang aking mga naiisip tungkol sa nakaraan. Sa mga bihirang oras ng pahinga sa aking marangyang kondo na nakaharap sa Marina Bay, paminsan-minsan ay naiisip ko si Corinne. Ngunit ang aking pagmamatigas at sobrang laking ego ay laging pumapatay sa anumang intensyon kong makipag-ugnayan muli. Nakumbinsi ko ang aking sarili na dahil sa 25 milyong pisong utang na iyon, kasama pa ang pagtugis ng mga pinagkakautangan at ng batas, siguradong bagsak na ang kanilang pamilya. Marahil ay lumipat na si Corinne sa ibang lugar o nakahanap na ng isang mayamang lalaki na sasalo sa kanyang napakalaking utang. Pilit kong ipinaintindi sa aking sarili na ang desisyon kong umalis noong gabing iyon ay ganap na tama upang maprotektahan ang aking sarili at ang karera na ipinagpalit ko sa aking pawis at talino. Naniwala ako na ang tao ay dapat marunong pumili at mag-alis ng mga bagay na humahadlang sa kanyang personal na pag-unlad. Pagpasok sa ika-5 taon, nanalo ang aming kumpanya sa bidding para sa isang 50 ektaryang mixed-use township project sa Laguna. Kailangan ng pamunuan ng isang taong nakakaintindi sa lokal na kalakaran ngunit may mahigpit na internasyonal na pamantayan
upang maupo sa pwesto ng Head of Project Management. Ang kontrata para sa infrastruktura at roughing in na umaabot sa bilyon-bilyong piso ay nangangailangan ng isang napakahigpit na proseso ng pagkontrol sa materyales upang maiwasan ang pagnanakaw. Ako ang naging unang pagpipilian ng Board of Directors dahil sa aking malinis na track record at katigasan sa paghawak ng badyet. Nang matanggap ang utos ng paglipat, mabilis kong tinapos ang paglilipat ng mga trabaho sa opisina sa Singapore at inihanda ang aking mga bagahe pabalik sa bansa. Lumapag ang eroplano sa NAIA sa isang hapon. Habang nakaupo sa sasakyan ng kumpanya na sumundo sa akin at pinagmamasdan ang mga pamilyar na kalye, isang matinding pakiramdam ng pagkabalisa ang umusbong sa akin. Kahit pilit kong itanggi, alam kong ang pinakamalaking dahilan kung bakit ako pumayag bumalik ay hindi dahil sa 50 ektaryang proyekto na iyon. Gusto kong hanapin si Corinne, gusto kong patunayan sa kanya na tama ang naging desisyon ko noon. At marahil sa kaibuturan ng aking puso, gusto kong malaman kung ano na ang kalagayan niya matapos ang napakaraming taon. Sa unang linggo pa lamang ng aking pag-upo sa pwesto, matapos ayusin ang opisina at suriin ang mga disenyo at sitwasyon ng site, nagsimula na akong maghanap. Hindi ako gumamit ng social media dahil alam kong pribadong tao si Corinne. Pinili ko ang direktang paraan, gamit ang ugaling pang-imbestiga ng isang inhinyero. Gumawa ako ng listahan ng mga subcontractor at lumang supplier ng materyales na natatandaan ko pa. Tinawagan ko ang ilang koneksyon sa hardware at construction supplies na dating katransaksyon ng kumpanya ng ama ni Corinne bago sila mabangkarote. Lubhang magulo at hindi tugma ang mga impormasyong natanggap ko. May nagsasabing matagal na silang tuluyang nalugi at naibenta na ang lahat ng bahay at pabrika upang magbayad ng utang. Mayroon namang nagsabi na pumanaw na ang kanyang ama at lumayo na si Corinne nang walang nakakaalam kung saan. Lalo akong nawalan ng pasensya dahil sa mga nagkakasalu-salungat na balita. Nagdesisyon akong pumunta mismo sa address ng lumang kondo namin sa Cubao. Ang lugar na iyon ay naglalaman ng aming mga masasaya at malulungkot na alaala noong unang 3 taon ng aming pagsasama at doon ko rin iniwan ng annulment paper sa ibabaw ng vanity table. Ang lumang kondo sa Cubao ay hindi gaanong nagbago mula sa labas. May ilang bahagi ng pintura sa pasilyo ang natuklap. Mukhang luma na ang fire safety system. Mas kinalawang na ang mga rehas ng hagdan kumpara noon. Ang tunog ng telebisyon mula sa mga unit ay lumilikha ng pamilyar na ingay ng pang-araw-araw na buhay. Pinindot ko ang doorbell. Isang hindi kilalang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nagbukas ng pinto. May hawak pang dyaryo na binabasa niya. Matapos ang ilang palitan ng salita, ipinaalam niya na binili niya ang unit na ito mula sa bangko 3 taon na, ang nakalilipas sa pamamagitan ng proseso ng foreclosed property. Ang dating may-ari ay isang nakababatang babae na napilitang ibenta ito ng palugi upang matubos ang titulo at isalba ang kumpanya ng pamilya na nalubog sa utang. Inireklamo pa niya na nang matanggap niya ang bahay, sobrang nagmamadali ang dating may-ari na nag-iwan pa ito ng isang tumpok ng mga libro tungkol sa arkitektura sa isang sulok. Pagkarinig ko rito, sumikip ang aking dibdib. Napilitang ibenta ni Corinne ang nag-iisang kanlungan naming dalawa, ang tahanang nangako akong aalagaan at pagagandahin. Kinailangan niyang pasanin ang napakakomplikadong proseso sa bangko habang pinapaligiran ng mga naniningil ng utang. Ang pag-asikaso ng mga papeles sa bangko at pagbenta ng bahay sa ilalim ng ganoong sitwasyon ay nangangailangan ng labis na pasensya at matinding tibay laban sa stress. Hindi sumuko, patuloy kong ginamit ang aking mga koneksyon sa industriya ng konstruksyon upang magtanong-tanong. Sa wakas, isang kapatas na gumagawa ng kisameng gypsum board ang medyo nakakaalala na nakita niya si Corinne na bumibili ng kaunting materyales sa isang tindahan ng plywood sa Valenzuela ilang buwan na ang nakararaan. Ibinigay niya sa akin ang address ng isang maliit na paggawaan ng muebles na nasa looban ng isang iskinita sa Malabon. Kinahapunan. Nagmaneho ako upang hanapin ang ibinigay na address. Isa itong lugar na matagal nang nakabinbin para sa demolisyon. Dahil sa hindi maayos na pagpaplano ng gobyerno, ang mga kalsada ay sira-sira at ang mga bahay ay tagpi-tagpi. Ang mga linya ng kuryente ay magkakasabuhol sa itaas ng mga kinakalawang na bubong na yero. Makipot ang iskinita patungo sa pagawaan, punong-puno ng basura ang magkabilang gilid na hindi pa nakokolekta. Nagkataong high tide noon. Idagdag pa ang malakas na ulan kaninang hapon. Mas mababa ang lupa rito kumpara sa main road kaya ang buong iskinita ay nalubog sa maitim at mabahong tubig mula sa umapaw na kanal.
napakasangsang ng amoy ng nabubulok na putik. Ipinarada ko ang aking mataas na sasakyan sa bungad ng malaking iskinita, itinupi ang laylayan ng aking slacks, at lumusong sa tubig. Ilang hakbang pa lang ay napahinto ako. Sa unahan ko, mga 20 metro ang layo, isang babae ang hirap na hirap sa pagtulak ng kanyang lumang motorsiklo habang lumulusong sa tubig na abot tuhod. Mabigat ang karga ng motorsiklo. Nakatali sa likod nito ang 2 bundle ng mga katalog ng materyales at 12-dosenang sample ng melamine boards na nakabitin. Sa unahan, sa may tapakan, ay may isang napakalaking rolyo ng kable ng kuryente, ang uri ng matibay na rubber cable na ginagamit para sa mga heavy-duty na table saw. Namatay ang makina ng motorsiklo dahil sa baha. Nakayuko ang babae, pilit na pinipiga ang kanyang mga braso sa manibela, pilit na umuusad ng paunti-unti sa maputik na kalsada. Ang pawis na bumasa sa likod ng kanyang polo shirt ay humalo sa tubig ulan na nananatili pa sa kanyang buhok. Ang kanyang sapatos na canvas ay basang-basa at puno ng putik. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang payat na bultong iyon, kahit mula lamang sa likod, ay agad kong nakilala bilang si Corinne, ang aking asawa. Ang babaeng dati inaalagaan at pinapaganda, na laging lumilitaw ng elegante tuwing sumasama sa kanyang ama upang makipag-ayos ng mga kontrata sa negosyo. Ngayon, lumulusong siya sa maruming tubig ng lungsod, mag-isang gumagawa ng trabahong pagbubuhat na karaniwang ginagawa ng mga pahinante. Isang dumaang tricycle na may kargang materyales ang lumikha ng alon na humampas kay Corinne, dahilan para siya ay mawalan ng balanse at muntik ng matumba. Pilit niyang itinukod ang kanyang paa upang mapanatili ang balanse, mabilis na pinunasan ang maruming tubig na tumalsik sa kanyang mukha, at muling nagngalit ang mga ngipin upang itulak ang motorsiklo pasulong. Ang ingay ng makina ng tricycle ay tumabon sa tunog ng kanyang paghingal, at ang puso ko ay tila pinipiga. Ang pagmamalaki at ang mataas na ego ng isang senior director ay biglang gumuho at naging pira-piraso. Sa loob ng 4 na taon, nabuhay ako sa karangyaan, nagpapakaligaya sa aking personal na tagumpay, nakaupo sa malamig na opisina, habang naguutos sa mga bilyon-bilyong pisong proyekto, habang ang babaeng pinangakuan ko ng walang hanggan, ay nakikipagbuno sa ilalim ng putikan, upang bayaran ang utang na hindi naman niya ginawa. Napagtanto ko ang pinakamasakit na katotohanan. Hindi ako isang lalaking may paninindigan na marunong pumili ng tamang landas. Ako ay isang duwag na nagtapon sa kanyang asawa at tumakas sa mismong oras na pinakakailangan niya ako. Nagtago ako sa silong ng isang saradong sari-sari store, naghintay hanggang sa maitulak ni Corinne ang motorsiklo patungo sa mas mataas at tuyong bahagi ng kalsada, bago ako tahimik na bumalik sa aking sasakyan. Nang gabing iyon ay hindi ako nakatulog. Ang imahe ng kanyang likurang basang-basa ng pawis at ang kanyang mga kamay na pilit nagtutulak sa namatay na motorsiklo ay patuloy na bumabagabag sa akin. Kinaumagahan, tinawagan ko ang aking sekretarya para sabihing mail late ako sa site at ipinaurong ang aming pulong sa hapon. Nagmaneho ako pabalik sa iskinitang iyon. Maaga kong ipinarada ang sasakyan sa malaking kalsada sa labas at pumili ng pwesto kung saan maghihintay sa nag-iisang daanan mula sa pagawaan palabas sa main road. Eksaktong 7:30 ng umaga, lumabas si Corinne sakay ng kanyang lumang motorsiklo mula sa iskinita. Ang likod nito ay nakatali ng maraming rubber strips bilang paghahanda sa pagkakarga ng materyales. Humarang ako sa kanyang daraanan. Biglang pumreno si Corinne, iniangat ang kanyang mukha, at ang kanyang mga mata sa simula ay nagpakita ng labis na pagkagulat. Ngunit makalipas lamang ang ilang segundo, ay mabilis itong napalitan ng isang patag at nakakatakot na pagiging kalmado. Walang panunumbat, walang luha ng hinanakit, at lalong walang saya ng muling pagtatagpo. Tiningnan ako ni Corinne na parang isang dating kasosyo sa negosyo na matagal na niyang hindi nakakita. Niyaya ko si Corinne sa isang karinderya na nagtitinda ng kape sa kanto ng kalsada, kung saan may mga maso na kumakain ng almusal bago pumasok sa trabaho. Inihain sa amin ang 2 baso ng kape. Sobrang bigat ng hangin sa pagitan naming dalawa. Ang maingay na mga sasakyan na dumaraan sa aming harapan ay hindi nakabawas sa tensyon sa aming lamesa. Ako ang unang nagsalita. Kinamusta ko ang kanyang kalusugan at ang kanyang trabaho. Sumagot si Corinne ng maikli ngunit napakalinaw. Ikinuwento niya na sa kasalukuyan ay nagbukas siya ng isang maliit na paggawaan ng muebles na tumatanggap ng mga paisa-isang disenyo at paggawa ng mga cabinet para sa mga townhouse at murang kondo sa labas ng Metro Manila. Kahit na napakahirap ng trabaho at kailangang bantayan ng maigi ang mga karpintero,
Mula sa pagputol ng kahoy hanggang sa paglalagay ng edge banding, mabilis naman ang ikot ng pera. Ang pagtanggap ng bayad sa bawat yugto ng natapos na proyekto ay sapat na upang matustusan ang pang-araw-araw na pamumuhay at unti-unting mabayaran ang mga maliliit na utang sa mga supplier ng materyales. Sinubukan kong panatilihing normal ang aking boses nang tanungin ko ang tungkol sa 25 milyong pisong utang na ginawa ni Hector noong nakaraan. Humigop si Corinne ng kape at kalmadong sinabi na ibinenta niya ang aming condo unit, pati na ang lahat ng mabibigat na makinarya, crane, at backhoe ng lumang kumpanya at naibayad niya ang higit sa kalahati ng pangunahing utang sa mga malalaking kasosyo. Ang natirang utang ay direktang pinuntahan niya upang makipagkasundo sa bawat pinagkakautangan, humingi ng palugit, at nangakong maghuhulog buwan-buwan mula sa kita ng kanyang pagawaan. Ang mga lumang trabahador na nagtiwala pa rin sa kanya ay sumama sa kanyang bagong pagawaan at nakipagsapalaran. Ang mga gustong humanap ng ibang trabaho ay binayaran niya ng buo ang lahat ng kanilang sahod, walang naiwang utang kahit isang sentimo. Ang kanyang paraan ng paglutas ng problema ay napakalinaw at matapang, katangian ng isang tunay na lider. Habang kalmadong kinukwento ni Corinne ang lahat ng ito, na tila binubuod lamang ang progreso ng isang ordinaryong proyekto, lalo kong naramdaman ang pagiging walang kwenta ko. Tinanong ko siya kung bakit noong mga pinakamahirap na sandali ay hindi niya ako hinanap o humingi man lang ng tulong kahit sa pagpapadala ng isang email tungkol sa kanyang sitwasyong pinansyal. Tinitigan ako ng diretsyo ni Corinne sa aking mga mata at isang tipid ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Ipinaalala niya sa akin ang gabi ng aming 3 anibersaryo. Sinabi ni Corinne, "Nang oras na iyon, pinili ko ang aking karera at kaligtasan ng aking sarili." Ganap niyang nirespeto ang desisyong iyon at hindi niya gustong abalahin ang taong piniling tumakas sa kanyang mga responsibilidad. Pagkatapos, binuksan ni Corinne ang kanyang luma at sirang bag at inilabas ang isang folder ng mga quotation ng materyales. Nakaipit sa pagitan ng mga papeles na iyon ay ang dokumento para sa annulment na ako mismo ang nagprint at iniwan 4 na taon na ang nakalilipas. Nanilaw na ang papel at gusot-gusot sa maraming bahagi. Ang pirma ko ay malinaw pa rin, ngunit ang bahagi para sa pirma ng asawa ay ganap na blanko. Inusog ni Corinne ang papel palapit sa akin at ang kanyang boses ay patag na walang halong anumang pagkaawa sa sarili. Ipinaliwanag niya na sa loob ng 4 na taon, araw-araw siyang naghahanap ng pera, bumibili ng plywood, pandikit, nakikipagharap sa mga naniningil, at nag-aalala sa pagkain ng kanyang mga trabahador, kaya't nakalimutan na niya talagang dalhin ang papeles na ito sa husgado. Sinabi ni Corinne na kung kailangan ko nang tapusin ito ngayon upang mapadali ang aking mga papeles sa bagong kumpanya, pipirmahan niya ito bukas, at siya mismo ang magpapasa nito sa korte. Gumawa ako ng dahilan na puno ng teknikalidad, sinabing ang trabaho ko ngayon ay nasa isang masiselang yugto, kakasimula ko pa lang bilang project director, at ang pagbabago sa aking civil status ay maaaring makaapekto sa aking mga dokumento bilang senior management. Hindi tumutol si Corinne at hindi rin nagpakita ng pakialam sa mga dahilan ko. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang payat na likod na papalayo sakay ng lumang motorsiklo at nakisabay sa maingay na trapiko, nalaman kong kailangan kong gamitin ang sarili kong propesyon upang bumawi sa aking pagkakamali. Matapos ang pagkikita namin ni Corinne, hindi ako dumiretso sa opisina ng site, kundi nagmaneho ako paikot-ikot sa lugar ng Malabon. Ang mga sinabi niyang maiikli at kalmado tungkol sa 25 milyong utang at ang pagbenta ng lahat ng ari-arian ay nagparamdam sa akin na marami pa siyang itinatago. Nagdesisyon akong hanapin si Mang Tonyo. Si Mang Tonyo ay isang veteranong kapatas, nakasama ng ama ni Corinne mula pa noong nagsisimula pa lang ito. Siya rin ang taong labis kong ginagalang noong nagtatrabaho pa ako bilang assistant inspector sa kumpanya ng kanilang pamilya. Tinawagan ko ang lumang numero ni Mang Tonyo at maswerte namang nakontak ko pa rin siya. Nakipagkita siya sa akin sa isang sari-sari store na may tindang palamig sa gilid ng highway, kung saan ang kanyang mga tao ay gumagawa ng pundasyon ng isang bahay. Ang ingay ng cement mixer ay umaalingaw-ngaw sa tabi ng tambak ng buhangin. Pagkakita sa aking bumaba mula sa isang makinis na kotse, mabilis na pinunasan ni Mang Tonyo ang kanyang mga kamay na puno ng semento sa kanyang pantalon at nanliliit ang mga matang tumingin sa akin. "Kailan ka pa nakauwi?" tanong niya, na may halong pag-iingat at hindi na kasing init ng dati.
Hinila ko ang isang monoblock chair at inalok siyang umupo. Nag-order ako ng maiinom at kinamusta ang kanyang kalusugan. Matapos ang ilang pilit na pag-uusap tungkol sa industriya ng konstruksyon, dumiretso na ako sa punto. Gusto kong malaman ng eksakto kung ano ang nangyari sa pamilya ni Corinne sa loob ng 4 na taon, simula ng gabing bitbitin ko ang aking maleta at umalis. Bumuntong hininga si Mang Tonyo at nagsindi ng sigarilyo, nakatingin sa maingay na construction site. Ikinuwento niya na 3 araw pa lang matapos akong umalis, ang mga supplier ng bakal, semento, at buhangin ay sabay-sabay na sumugod sa bahay ng biyenan ko, dala ang mga peking kontrata ni Hector at gumawa ng iskandalo. Kinumpis kanila ang pagawaan, kinuha ang mga scaffolding, porma ng semento, at ang ilang maliliit na truck ng materyales. Ang pagka-agresibo ng mga pinagkakautangan ay nagtulak sa pamilya sa sukdulan. Ang ama ni Corinne, na may alta presyon, ay hindi nakayanan ang gulat sa pagtataksil at ang matinding pressure mula sa mga naniningil, kaya't bumagsak siya sa gitna ng pagawaan. Kinumpirma ng doktor na ang pagkakataon niyang makabawi sa paggalaw ay halos imposibleng mangyari. Na-paralyze ang buong kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Nanigas ako sa aking kinauupuan. Hindi man lang nabanggit ni Corinne kahit isang salita na na-paralyze ang kanyang ama. Nagpatuloy si Mang Tonyo at nabulunan ang kanyang boses ng mga panahong iyon. Si Corinne ay kailangang magbantay sa ospital at maghanap ng pambayad para sa operasyon ng kanyang ama sa utak habang kinakaharap niya ang mga pulis nang simula ng investigasyon sa estafa case ni Hector. Upang magkaroon ng pera na pampagamot sa kanyang ama at mabayaran ang bahagi ng utang para hindi tuluyang makasuhan ng kriminal ang matanda, napilitan si Corinne na ibenta ang inyong condo unit sa napakababang halaga. Pagkalabas ng ospital, ang mag-ama ay napilitang lumipat sa isang inuupahang maliit at mabahong bahay sa labas ng syudad. Ang buwanang gamot ng isang taong nakaratay sa kama ay isang napakalaking pasanin. Hinigop ni Mang Tonyo ang huling usok ng kanyang sigarilyo bago ito pinatay. Alam mo ba kung gaano kabigat ang isang piraso ng MDF board? Direktang tanong niya sa akin. Inhinyero ako, syempre alam ko ang bigat ng mga materyales. Nasa 35 hanggang 40 kilo ang isang piraso, depende sa kapal at density nito. Tumango si Mang Tonyo at nagpatuloy. Pero si Corinne, para makatipid sa bayad sa pahinante, sa tuwing umaabsent ang kanyang mga tauhan, mag-isa niyang binubuhat ang bawat piraso ng board mula sa truck papasok sa pagawaan upang maihanda para sa pagputol kinabukasan. Madalas akong dumalaw sa matanda noon at nakikita ko ang 2 kamay ng bata na mapula at puro kalyo, habang ang kanyang mga binti ay puno ng pasa dahil sa pagkakabangga ng mga mabibigat na kahoy. Nagtrabaho siya araw at gabi. Siya ang nagdidisenyo, siya ang nagbabantay sa site, at siya rin mismo ang nagbabalot ng mga gamit para i-deliver sa kliyente. Naging napakatipid niya sa sarili na kahit ang punit niyang polo shirt ay tatahiin niya para lang maisuot ulit. Inipon ang bawat barya para pambili ng gamot ng kanyang ama at pambayad ng sahod ng mga karpintero. Ang kwento ni Mang Tonyo ay parang mga pukpok ng martilyo na direktang tumatama sa dibdib ko. Nagpasalamat ako sa kanya, tumayo upang magbayad para sa aming inumin, at mabilis na naglakad papunta sa sasakyan. Isinara ko ang mga bintana ng kotse at isinubsob ang aking ulo sa manibela. Ang katahimikan sa loob ng marangyang sasakyan na ito ay kasalungat ng nakakabinging ingay ng cement mixer sa labas. Piniga ako ng aking konsensya. Habang pasan-pasan ng aking asawa ang buong bigat ng pamilya at kinakaharap ang sakit ng kanyang matandang ama, kasabay ng walang awang pagtugis ng mga pinagkakautangan, naroon ako sa malamig na opisina sa Singapore. Hinayaan ko ang isang babaeng harapin mag-isa ang lahat ng kalupitan ng buhay. May utang ako kay Corinne hindi lang ng isang paghingi ng tawad, kundi isang buong bahagi ng kanyang kabataan na isinakripisyo niya dahil sa aking kaduwagan. Bilang project director, mayroon akong malaking kapangyarihan sa pagmumungkahi at pagpapatibay ng listahan ng mga subcontractor na sasali sa proyekto. Ang kasalukuyang proyekto namin ay pumasok na sa yugto ng pagtatapos ng 20 luxury model houses. Direkta kong inutusan ng bidding department na isama ang paggawaan ni Corinne sa listahan ng mga aanyayahan para sa kontrata ng paggawa ng mga wooden interior. Alam na alam ko na ang kapasidad ng paggawaan ni Corinne ay kayang tapatan ang estetika ng proyekto, ngunit sa aspeto ng mga legal na papeles at paggawa ng badyet, gumagawa pa rin sila sa paraan ng maliliit na negosyo
na kulang sa profesionalismo para makaharap ang mga malalaking developer. Kung hahayaan kong makapasok ang kanilang orihinal na papeles sa mga susunod na yugto, siguradong gigisahin at babaratin sila ng husto ng ibang departamento. Ang pagtatanggol sa kanilang bid ay naganap sa malaking conference room ng Project Management Office. Nakapalabas ang 3D rendering sa isang malaking screen. Ang komite na susuri ay binubuo ko ng pinuno ng materyales, ng head of bidding, at ng quality assurance team. Pumasok si Corinne sa silid na nakasuot ng simpleng polo shirt at slacks, kasama ang isang binatang nakasalamin. Bitbit ng binata ang isang makapal na bundle ng A3, sized na mga plano at budget. Habang ipinapaliwanag ni Corinne ang ideya sa materyales at kakayahan nila sa paggawa, pinanatili ko ang aking malamig at propesyonal na mukha na nararapat sa isang executive. Patuloy akong nagsusulat sa aking leather na notebook. Nang matapos ang presentasyon at oras na para magtanong ang komite, kadalasang nagtatanong ang ibang head tungkol sa schedule ng pag-supply at pinagmulan ng mga kahoy, hinihingi ang mga kumpletong sertipikasyon nito. Nang dumating ang pagkakataon ko, inilabas ko ang listahan ng mga materyales mula sa folder ni Corinne at tinapik ang aking ballpen sa ibabaw ng papel. Ang listahan ng materyales ng inyong paggawaan ay may seryosong problema sa teknikal na aspeto. Malinaw at mariin kong sinabi. Kumunot ang noo ni Corinne at pasimpleng tumingin sa binatang kasama niya. Agad kong ipinaliwanag. Ang inyong allowance para sa wastage ng mga kahoy ay palaging nakafix sa 5% para sa lahat ng item. Nakalimutan ninyo na ang plano ng ating model house ay naka-neoclassical style na may maraming cabinet na pabilog ang kanto. Kapag pinutol ninyo ang mga board gamit ang CNC machine para makuha ang mga kurba, ang wastage sa dulo ng kahoy ay hindi maaaring kwentahin na 5% lamang tulad ng mga ordinaryong tuwid na cabinet. Ang aktwal na porsyento ng wastage para sa mga kurbang ito ay dapat nasa 10 hanggang 12%. Kung mali ang inyong kalkulasyon, sa oras ng aktwal na konstruksyon, ang inyong paggawaan ang sasalo sa lahat ng lugi sa materyales hanggang sa maubusan kayo ng kapital at direktang manganib ang aming schedule sa pagtapos ng mga model house. Kinagat ni Corinne ang kanyang ibabang labi. Kinuha ang pulang ballpen at mabilis na isinulat ang komento sa kanyang notebook. Akmang magsasalita ang binatang kasama niya upang ipagtanggol ang kanilang software para sa pag-optimize ng kahoy, ngunit itinaas ni Corinne ang kanyang kamay upang pigilan siya. Ipinagpatuloy ko ang paglipat sa pahina ng metodolohiya sa konstruksyon at itinuro ang detalye ng banyo. Ang inyong pamamaraan sa waterproofing sa ilalim ng lavatory cabinet ay masyadong simple. Iminumungkahi ninyong gumamit ng hot-applied bitumen membrane. Wala itong problema sa mga patag na lugar. Ngunit paano ninyo sosolusyonan ang panganib ng tagas sa mga butas ng tubo at mga kanto kung hindi kumapit ang membrane? Iniuutos ko na palitan ninyo ang buong metodolohiya at gumamit ng 2-component polyurethane waterproofing chemical. Kailangan ng 3 patong nito. At dapat may fiberglass mesh sa mga kanto ng pader. Ang lavatory cabinet ay dapat gumamit ng purong marine plywood o Picomat at mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng ordinaryong moisture-resistant MDF board para sa mga lugar na madalas mabasa. Ang aking paghihigpit ay nagpabigat sa atmosfera sa loob ng meeting room. Tila nagulat ang head of bidding na katabi ko dahil karaniwan sa yugtong ito ay hindi pa ganoon kalalim ang teknikal na pagsusuri ng aming komite para pilitin ang kontratista na baguhin ang budget doon mismo. Tiningnan ako ni Corinne, pagod ang kanyang mga mata ngunit napakatatag ng kanyang paninindigan. Kinumpirma niya na naintindihan niya ang lahat ng mga utos ng kliyente at nangakong isusumite ang binagong budget kinabukasan ng umaga. Ang totoo, ang pagbasura at pagpuna ko sa bawat detalye ay hindi upang pahirapan si Corinne. Lihim ko siyang pinipilit na gumawa ng isang napakaayos na proposal. Kasama na ang sapat na allowance para sa peligro at pagbabago sa presyo ng materyales. Gusto kong magkaroon ng ligtas at sapat na profit margin ang quotation ng kanyang paggawaan ayon sa pamantayan ng paggawa ng mga malalaking proyekto. Kapag naging perpekto ang legalidad at teknikal na katumpakan ng kanilang papeles, wala nang pagkakataon ang mga auditor ng kumpanya na baratin sila o bawasan ang kanilang pondo sa hinaharap. Pinoprotektahan ko si Corinne gamit ang mismong kalamigan ng aking propesyon bilang inhinyero. Kinabukasan, ang nirebisang papeles ng paggawaan ni Corinne ay isinumite ng nasa oras at nakapasa sa internal na pagsusuri ng may pinakamataas na marka sa mga teknikal na solusyon.
Ang kanilang inaasahang tubo ay itinaas sa ligtas na antas, ayon sa aking palihim na mungkahi. Upang matapos ang proseso bago ang formal na pirmahan ng kontrata, ginamit ko ang dahilan na kailangan ng project director na direktang suriin ang kakayahan ng makinarya at kaligtasan ng subcontractor. Nagmaneho ako patungo sa pagawaan ni Corinne sa Malabon noong kalagitnaan ng hapon. Dala-dala ang checklist ng kaligtasan, batay sa pamantayan ng kumpanya. Pagpasok ko pa lang, bumungad sa akin ang gabundok na alikabok ng kusot na lumilipad sa hangin at ang nakakabinging ingay ng table saw na pumuputol ng kahoy. Ang exhaust system ay tumatakbo ng buong lakas, ngunit hindi nito kayang sipsipin ang napakaraming kusot. Sa isang sulok ng pagawaan, kung saan nakalagay ang malaking automatic edge bander, nakita ko si Corinne na abala sa pagtulak ng mga naputol na MDF board papunta sa conveyor belt ng makina. Nakatayo sa kabilang dulo ng makina ang binatang kasama niya noong nagpresenta sila ng papeles. Nalaman kong Gian ang pangalan niya, isang interior architect na namamahala sa paggawa ng technical drawing at produksyon. Mukhang sanay na sanay si Gian sa gawain sa pagawaan at hindi mukhang isang ordinaryong empleyado na marunong lang gumawa ng 3D. Sinalo niya ang mga board mula sa makina at maingat na sinuri ang pandikit sa mga edge band gamit ang isang kutsilyo upang linisin ang mga sobrang pandikit na hindi nakuha ng makina. Nang dumaan si Corinne bitbit ang ilang patong ng board, mabilis na kinuha ni Gian ang mas mabigat na bahagi at inilagay ito sa pushcart. Kumuha siya ng isang bukas ng bote ng tubig at iniabot kay Corinne, saka ginamit ang isang malinis na panyo upang ipagpag ang alikabok sa balikat ng damit nito. Ang mga natural at maalagang galaw na iyon ay nagpahinto sa akin. Isang kakaiba at hindi maipaliwanag na pakiramdam ng selos ang umakyat sa aking dibdib. Ako ang asawa niya sa mata ng batas, ay nakatayo rito tulad ng isang estranghero, pinagmamasdan ng ibang lalaki na nag-aalaga sa aking asawa sa isang maalikabok na lugar. Tumikhim ako at naglakad papasok sa lugar ng trabaho. Nang makita nila akong nakasuot ng safety vest at hard hat na may logo ng kumpanya, automatikong pinatay ng mga karpintero ang mga makina. Nawala ang ingay. Lumingon si Corinne na medyo nagulat ngunit mabilis na ibinalik ang pagiging propesyonal. Ipinakilala niya ako kay Gian at tinawag akong project director na nag-i-inspeksyon. Tumango ako ng bahagya bilang pagbati at dumiretso sa assembly area upang suriin ang isang sample ng kitchen cabinet na tinatapos pa lamang. Hinila ko ang drawer at pinakiramdaman ang pag-slide ng mga bakal na gabay. Ilang kilo ang kaya nitong drawer slider? Lumingon ako kay Corinne, nakahawak pa rin ng mahigpit sa drawer at sinusubukang diinan pababa upang suriin ang tibay nito. Lumapit si Corinne, binuklat ang plano na nakapatong sa table saw at sumagot, ang 3-tier drawer guide na ito ay kayang bumuhat ng 25 kilos, may kapal na 1.2 mm ang bakal. Pinili ko ito upang makatipid sa gastos, pero sapat pa rin ang tibay para sa mga kaldero ng isang ordinaryong pamilya. Umiling ako. Itinuro ang mga dugtungan sa loob ng cabinet. Ang proyektong ito ay idineklara ng developer bilang luxury at high-end. Ang murang slider na ito ay lilikha ng nakakairitang tunog kapag binuksan at isinara at halatang mura. Kahit kaya nitong bumuhat ng 25 kilos, pagkatapos ng ilang libong beses na gamit, siguradong maluluma ito at babagsak ang pinto ng cabinet. Palitan ninyo ang lahat ng hardware at gumamit ng heavy-duty na soft-close concealed slider mula sa mga kilalang brand. Dapat kayang bumuhat ng hindi bababa sa 35 kilos. Dapat tahimik ang pagbukas at pagsara upang pumasa sa grade A na turnover. Huwag kayong magtipid sa mga gumagalaw na bahagi. Mabilis na sumingit si Gian para ipagtanggol si Corinne. Sir Raf, kung papalitan natin ang lahat ng hardware sa mga mamahaling soft close, tataas ang gastos natin ng 15%. Naaprubahan na kahapon ng bidding team ang aming presyo. Kung babaguhin pa ngayon ay malaki ang magiging epekto nito sa kita ng aming pagawaan. Hindi namin kayang sagutin ang karagdagang gastos na ito. Humarap ako kay Gian at ginamit ang tindig ng isang senior manager upang takutin siya. Gian, mula sa pananaw ng gumagawa, tama na mag-alala ka sa gastos. Ngunit mula sa pananaw ng isang project director na namamahala sa peligro, mas pipiliin kong magbayad ng karagdagang 15% para sa materyales ngayon kaysa magpadala ng tao pabalik-balik para mag-ayos ng mga sira sa loob ng 2 taon para sa mga nakatira. Ang halaga ng maintenance at reputasyon ng proyekto ay mas mahal kaysa sa dagdag na gastos sa mga hardware. Gagawa ako ng variation order, VO, para irekomenda ang pagtaas ng presyo para sa hardware sa pamunuan. Gulat. Kailangan lang baguhin ang inyong pagawaan ng quotation para sa hardware
at siguraduhing sundin ang teknikal na pamantayan. Ako ang pipirma para aprubahan ang karagdagang bayad. Lihim akong nagpakita ng kapangyarihan kay Gian. Pinapaalam kung sino talaga ang nagkokontrol ng sitwasyon at ginamit ko ang aking kaalaman para resolbahin ang problemang pinansyal ng paggawaan ni Corinne sa pinakamakatuwirang paraan. Tahimik na nagmasid si Corinne sa aming pag-uusap bago tumango upang sumang-ayon sa mungkahi ko. Bago ako umalis, sinadya kong dumaan sa harap ni Gian at pinaalalahanan siya na mag-focus na lang sa pagdidisenyo sa opisina kaysa magpakitang gilas ng lakas sa paggawaan. Napangiti siya ngunit matalim ang tingin sa akin, puno ng pag-iingat. Matapos mapirmahan ang pangunahing kontrata, ang susunod na pinakamahalagang hakbang bago mag-order ng bultong materyales ay ang pag-aproba ng mga sample. Para sa proyektong ito, ang kulay ng melamine, ang kalidad ng MDF board, at ang code ng PU paint ay kailangang aprubahan sa pamamagitan ng pirma ng project management team, consultant, at higit sa lahat, ang Department of Materials ng developer. Kailangang dumaan si Corinne sa isang nakakapagod na proseso dahil sa mga hindi isinusulat na batas ng industriya, kung saan ang pirma para sa sample ay kadalasang ginagamit bilang kasangkapan upang humingi ng pansariling pabor. Biyernes ng hapon, habang sinusuri ko ang pagbuhos ng semento sa mga pundasyon ng mga villa, nakatanggap ako ng mensahe mula sa aking sekretarya. Nakipagkita raw ang pinuno ng materyales ng developer at nag-imbita sa direktor ng paggawaan ng muebles na maghapunan sa isang seafood restaurant sa Macapagal Boulevard upang pirmahan ang pag-aproba sa mga materyales. Sa industriyang ito, ang mga ganitong klase ng pagkikita sa hapagkainan ay madalas na may kasamang pagpupumilit na uminom ng alak, paghingi ng komisyon o porsyento, at napakaraming nakakabwisit na pangangailangan na mahirap iwasan para sa isang babaeng inhinyero tulad ni Corinne. Iniwan ko ang pamamahala ng site sa aking deputy inspector at nagmaneho patungo sa restaurant. Alam na alam ko ang ugali ni Boss Roman, ang head ng materials. Nakilala siya sa paggamit ng kapangyarihan ng developer upang gipitin ang mga maliliit na kontratista. Pinipilit niya silang asikasuhin siya sa mga inuman bago niya ibigay ang kanyang pirma. Marami ng supplier ng tiles ang napilitang lumunok ng pait at magbigay sa kanya ng komisyon. Itinulak ko ang pinto papasok sa VIP room number 3. Puno ng amoy ng alak at usok ng sigarilyo ang loob. Sa ibabaw ng mesa, nakalatag ang mga sample ng kahoy at mga katalog ng pintura. Sa paligid ay may mga basong puno ng beer. Nakatayo si Roman, may hawak na baso ng matapang na alak, at pilit itong idinidikit kay Corinne. Nakaupo si Corinne na nakasiksik sa sulok ng upuan. Pulang-pula ang kanyang mukha dahil sa pagod at reaksyon sa alak. Sinusubukan niyang magalang na tanggihan ang pag-inom nito. "Corinne," natatawang sabi ni Roman. Tila lasing na at itinuturo ang mesa. "Kung gusto mong makipagnegosyo sa malaking kumpanya, kailangan mong matutunan ang batas natin dito. Sobrang liit ng paggawaan mo pero nakuha mo pa ang kontratang ito. Napakaswerte mo na. Ngayon, ubusin mo itong alak at pipirmahan ko ang color code ng board mo. Kung hindi, bumalik ka na lang next week na may bagong sample. At kung malate kayo sa schedule, problema nyo na yan ha. Madaming ibang supplier ng plywood dyan na nakapila para hingi ng pirma ko." Kinagat ni Corinne ang kanyang labi. Mahigpit na hawak ang inspection form. Alam niya na kung hindi maaprubahan ang color code ngayon, hindi makakapag-order ang kanyang pagawaan sa susunod na linggo. Maiipit ang pondo. Uupo lang sa pagawaan ang mga trabahador at maaantala ang pag-turnover ng mga model house. Nag-aalangang inabot ni Corinne ang kanyang kamay upang kunin ang alak kay Roman. Mabilis akong lumapit, tinabig ko ang kamay ni Roman at kinuha ko ang baso ng alak. Ang biglaang paggalaw ko ay nagpatahimik sa buong silid. Nabulunan ang ilang kasamang subcontractor sa mesa. Nanigas si Roman at nanlaki ang mga mata nang makita ang project director na bigla na lang sumulpot sa VIP room. Tinitigan ko ng diretso si Roman, at matalim at walang awa ang aking mga mata. "Boss Roman, ang pag-aproba ng mga sample para sa proyektong ito ay nakabase sa teknikal na pamantayan ng anti-scratch melamine surface, color code ng disenyo, at kalidad ng moisture-resistant core," mariin kong sinabi sa paraang maririnig ng lahat. Ang desisyon ay nakabase sa testing certificates mula sa pabrika at sa moisture meter, hindi sa kung gaano karaming alak ang kayang inumin ng kontratista. Kailan pa nagsimulang gumawa ang materials department ng mga pamantayan ng inspeksyon sa inuman ng alak? Matapos kong sabihin iyon, inihagis ko pa itaas ang aking ulo at inubos ang matapang na alak.
Saka ko inilapag ng malakas ang baso sa glass table. Kinuha ko ang aking ID lace bilang project director at ibinagsak sa tabi ng papel. Ang sample ng board na ito ay na-check ko na sa mismong pagawaan at nakapasa ito sa lahat ng kinakailangan para sa interior design. Pirmahan mo na ang papel na iyan ngayon din. Ang lahat ng issue patungkol sa supply schedule ng kontratang ito ay direktang babantayan ko, at ako ang mananagot sa board of directors ng kumpanya. Si Roman, kahit lasing, ay naramdaman pa rin na ang kapangyarihan ko sa proyektong ito ay higit na mataas kaysa sa kanya. Ang kapangyarihan na magrekomenda na palitan ang mga tauhan ng materials department ay nasa mga kamay ko. Nag-aalinlangan niyang kinuha ang ballpen, mabilis na pumirma sa papel, at kaagad na iniatras ang kanyang kamay. Kinuha ko ang papel at inilagay sa bag ni Corinne. Hinawakan ko ang kanyang kamay at hinila siya patayo. Sumunod si Corinne sa akin ng tahimik at lumabas sa nakakasakal na silid na iyon. Nang makarating kami sa parking lot, umihip ang hangin ng gabi. Nagpapagaan sa init na dulot ng alak. Hinugot ni Corinne ang kanyang kamay. Sumandal sa pinto ng kotse. At humugot ng isang malalim at pagod na hininga. Nakatungo siya. Inaayos ang mga papel sa kanyang bag at walang sinasabing anumang salita. Ang hapag-inuman ay hindi para sa mga inhinyero katulad mo. Basag ko sa katahimikan, mababa ang boses. Mula ngayon, ako na ang bahala sa lahat ng mga ganitong klaseng transaksyon at pagpapasa ng mga papeles. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-focus ng mabuti sa produksyon sa inyong pagawaan. Tatanggalin ko ang lahat ng balakid sa opisina para sa'yo. Tumingala si Corinne at tinignan ako, bahagyang tumango, at pumasok sa passenger seat ng aking sasakyan upang maihatid ko siya pauwi. Formal nang binuksan ang lupa para sa sabay-sabay na konstruksyon ng pundasyon at infrastruktura ng proyekto. Ang lahat ay umaayon sa schedule nang biglang may dumating na isang hindi inaasahang panauhin sa aming lingguhang pulong sa site, si Hector, ang mismong nanggansyo sa pamilya ni Corinne 4 na taon na ang nakararaan. Ang taong naging dahilan kung bakit na-paralyze ang kanyang ama at iniwan sila sa 25 milyong pisong utang. Ngayon, nakaupo siya ng may pagmamalaki bilang direktor ng kumpanya na bahala sa infrastruktura at roughing in, isang pangunahing kasosyo na direktang itinalaga ng board of directors mula pa sa Singapore dahil sa ilang komplikadong koneksyon. Nakasuot siya ng mamahaling polo at may mapanuyang tingin na inilibot ang mga mata sa loob ng meeting room. Nang ipakita ko ang listahan ng mga aprobadong subcontractor sa LED screen, huminto ang tingin ni Hector sa pangalan ng pagawaan ni Corinne, at isang masamang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Wala siyang sinabi sa buong pulong. Nagkukunwari lang na nagtatala habang nakahalukip-kip. Ngunit dahil sa aking karanasan sa pagharap sa mga masasamang kontratista, naramdaman ko na may gagawin siyang kalokohan. Siya ay isang tusong tao na hindi kailanman mag-iiwan ng mga problemang babalik sa kanya. Tama ang aking kutob. Pagkalipas ng 2 araw, nag-ulat ang quality assurance team na walang materyales na dumarating sa site ng paggawaan ni Corinne para sa paggawa ng mga built-in cabinet ayon sa takdang oras. Ang lahat ng proseso ng produksyon sa kanilang paggawaan ay tuluyang tumigil. Tinawagan ko ng direkta si Gian upang kumpirmahin ang sitwasyon. Mula sa telepono, halata ang matinding stress sa boses niya. Sir Raf, walang nangyayari sa paggawaan. Lahat ng malalaking supplier ng plywood dito sa Metro Manila at probinsya ay biglang nagsabing ubos na raw ang stock ng moisture-resistant MDF boards at premium na pintura na ina-require ninyo. Sinasabi nilang naka-maintenance daw ang pabrika kaya walang bagong labas na materyales. Ngunit nang ipacheck ko sa isang kaibigan kong may ibang kumpanya, nakakapag-order naman sila ng normal. Malinaw na may pumipilit sa mga supplier na ihinto ang pagbebenta sa amin. Mas gusto pang ibalik ng mga hardware ang aming down payment kaysa ibigay ang mga materyales. Ibinaba ko ang telepono at pinalo ko ng malakas ang aking mesa. Hindi na kailangang hulaan. Halatang ito ang maruming laro ni Hector. Bilang direktor ng main contractor para sa roughing in, bumibili siya ng materyales tulad ng bakal, semento, at buhangin na umaabot sa daan-daang milyong piso kada buwan. Mayroon siyang malawak na koneksyon sa lahat ng supplier ng construction materials sa buong bansa. Ginamit niya ang kanyang posisyon bilang malaking kliyente upang pilitin ang mga supplier na i-blacklist ang pagawaan ni Corinne. Napakalinaw ng kanyang layunin. Gusto niyang bumagsak si Corinne sa deadline ng kontrata, magbayad ng malaking multa, at tuluyang masipa palabas ng proyekto. Gusto niyang pilitin si Corinne na mabangkarote ulit, upang tanggalin ang tinik sa kanyang lalamunan, nang sa gayon ay wala nang mag-ungkat muli sa kasong estafa na 25 milyong piso noon.
Ipinatawag ko ang pinuno ng materyales at inutusan siyang suriin ang iba pang reserbang supplier, ngunit lahat sila ay umiling dahil ang partikular na brand ng board at pintura na iyon ay nakatali sa aming orihinal na kontrata. Kung papalitan ng katumbas na materyales, kailangan pang gumawa ng mga bagong papeles at ipaapruba muli sa developer at consultant. Ang prosesong ito ay aabutin ng hindi bababa sa kalahating buwan na may dose-dosenang pirma na kinakailangan. Nasa huling yugto na ang pagtapos ng mga model house, hindi kami pwedeng malate kahit isang araw lang. Nahaharap si Corinne sa panganib na mapatawan ng parusa para sa paglabag sa schedule na maaaring umabot sa daan-daang libong piso, isang nakamamatay na dagok sa kanyang maliit na pagawaan. Alam ko ang ugali ni Corinne. Sigurado akong pupunta siya mismo sa iba't ibang maliliit na supplier at bibilhin ang mga materyales isa-isa sa sobrang mahal na presyo. Handa siyang isakripisyo ang lahat ng kikitain nila mula sa proyekto mapanatili lamang ang kanyang reputasyon. Hindi ako maaaring manahimik habang nakikitang ginigipit ang asawa ko sa mismong teritoryong pinamamahalaan ko. Gamit ang pag-iisip ng isang inhinyero sa pagresolba ng problema, nagdesisyon akong gumawa ng isang hakbang na lalagpas sa pamantayan upang direktang atakehin ang punong tanggapan ng supplier at sirain ang manipulasyon ni Hector. Kinagabihan, tahimik ang pagawaan ni Corinne, nakapatay ang mga table saw at edge bander. Ilang karpintero ang nakaupo na lamang, humihit-hit ng sigarilyo dahil walang materyales na magagamit. Balot ng kalungkutan ang buong lugar. Si Corinne ay nasa loob ng kanyang maliit na opisina, mukhang pagod na pagod habang patuloy na tinatawagan ang bawat maliliit na hardware. Nagmamakaawa na makabili ng materyales ngunit walang nangyari. Isa-isa niyang nilalagyan ng X ang mga pangalan sa kanyang listahan. Alam ko na kung alukin ko siyang pahiramin ng cash para bumili ng mahal na materyales mula sa black market, agad itong tatanggihan ng kanyang mataas na pride. Hindi kailanman na naisin ni Corinne na tumanggap ng awa at pera mula sa asawang nang iwan sa kanya. Hindi ako umuwi kundi nagmaneho ako ng direkta papuntang Valenzuela at hinanap ang opisina ng pinakamalaking pabrika ng plywood at MDF boards. Lampas 8:00 na ng gabi noon, ngunit alam kong naroroon pa rin ang management ng pabrika. Inutusan ko ang guard na gusto kong makausap ng direkta ang kanilang sales director, ginagamit ang reputasyon ng aking business card bilang project director ng 50 ektaryang proyekto ng isang international na developer. Inanyayahan ako papasok sa guest room. Naglahad ako ng alok na gusto kong direktang bumili ng materyales mula sa pabrika. Inutusan ko silang lampasan ang mga malalaking distributor upang maiwasan ang pagtaas ng presyo at ang manipulasyon sa supply na dulot ng alitan ng mga kontratista. Nang nag-alangan ang sales director dahil sa proseso ng pagbabayad at matagal na pagbukas ng account para sa bagong kliyente, agad kong kinuha ang aking personal na bank passbook. Ito ang perang naipon ko sa loob ng 4 na taon ng pagtatrabaho ko sa Singapore. Humiling ako ng garantiyang kontrata, bank guarantee gamit mismo ang pera kong iyon bilang pambayad. Direkta akong nagdeposito sa pabrika. Nangangakong sasagutin ko ang anumang pinansyal na peligro para lamang i-release nila ang mga materyales agad-agad. Ang layunin ay may deliver ang 3 truck ng MDF boards at premium na pintura nang direkta sa pagawaan ni Corinne ngayong gabi. Ang hawak kong cash at ang matibay na garantiya mula sa akin ay nagkumbinsi sa sales director na labagin ang kanilang patakaran at maglabas ng materyales kahit lagpas na sa oras ng trabaho. Bandang 2:00 ng madaling araw, 3 malalaking truck ang umatras papasok sa iskinita sa Malabon at pumarada sa harap ng pagawaan. Binulabog ng ilaw ng mga sasakyan ang gabi. Nagising si Corina at ang kanyang mga tauhan. Gulat na tiningnan ang mga tamang materyales na binababa mula sa truck. Ang mga bundle ng plywood na nakabalot sa plastic ay inipasok sa pagawaan gamit ang forklift. Tumakbo si Gian upang suriin ang delivery receipt mula sa driver at nakita niyang nakapangalan kay Raf ang bumili, habang ang nakatanggap ay ang pagawaan ni Corinne. Lumapit si Corinne sa sasakyan ko na nakaparada sa hindi kalayuan. Pinalo niya ng malakas ang bintana ng aking sasakyan. Ibinaba ko ang bintana upang salubungin ang kanyang nag-aapoy at galit na mga mata. Naramdaman niyang labis na niyurakan ang kanyang dignidad. "Anong kalokohan to, Raf?" Pasigaw niyang sabi. Basag ang boses dahil sa matinding pagod at galit. "Sinabi ko na sayo na kaya naming asikasuhin ito. Sino ka para gamitin ang pera mo at pilitin ang pabrika na mag-deliver? Tingin mo ba kailangan ko ang limos mo? Kahit anong hirap, kaya kong lutasin mag-isa. Hindi ko kailangan ng pakikialam mo at ng pera mo." Binuksan ko ang pinto, bumaba sa sasakyan,
at direktang hinarap ang galit ni Corinne. Hindi ako nagpaliwanag base sa emosyon, kundi ginamit ko ang malamig na katwiran ng trabaho upang supilin ang kanyang pride. Makinig ka ng mabuti, mariin kong sinabi. Ang schedule ng model house ang pinaka-prioridad ng pamunuan ng proyekto. Ang pagkaubos ng materyales mo ay isang direktang banta sa reputasyon ng buong proyekto at sa KPI report ko. Hindi ito isang paglilimos. Ito ay pagresolba sa peligro ng proyekto. Ginamit ko ang personal kong pera para putulin ang sabotahe ni Hector at siguraduhing hindi masisira ang supply chain. Kapag nagbayad na ang developer sa unang billing, kailangan mong bayaran sa akin ng buo ang lahat ng pinuhunan ko rito kasama ng interes ng bangko. Ipinapatupad ko rito ang patas na transaksyon sa negosyo. Natahimik si Corinne at hindi na nakasagot dahil sa lohika ng kontrata at profesionalismo na inilatag ko. Kinagat niya ang kanyang labi at nagtanong, kung ganoon, anong dahilan para ang isang project director mismo ang maggarantiya sa materyales ng isang maliit na subcontractor? Napakaraming ibang kontratista na gumagawa. Ginarantiya mo rin ba sila? Huminga ako ng malalim, lumapit ng isang hakbang, at tinitigan siya ng direkta sa mata. Dahil ito rin ang responsibilidad ko bilang isang asawang hindi pa kasalukuyang nakikipag-anol. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod ako, sumakay ng sasakyan, at isinara ang pinto. Ini-start ko ang makina at umalis. Naiwan si Corinne, na tulalang nakatayo sa gitna ng tambak ng mga plywood sa ilalim ng streetlights. Sa kalagitnaan ng huling yugto ng pagtatayo, kung kailan pinoporma na ang panlabas na anyo ng model house, biglang dumating ang aking ina mula sa Ilocos para bisitahin ako sa Manila. Hindi siya nagpaalam dahil gusto niyang sorpresahin ang anak niyang matagal nang nagtatrabaho sa malayo. Nang umagang iyon, abala ako sa pulong kasama ang mga mechanical at electrical contractor, kaya inutusan ko ang aking sekretarya na iturang aking ina sa mga ginagawang model house. Gusto kong maintindihan niya ang laki ng proyekto at ang posisyon ng kanyang anak. Sa Villa No. 1, ang paggawaan ni Corinne ay abala sa pag-assemble ng mga kitchen cabinet at paglalagay ng decorative wood panels sa sala. Maingay sa site, umaalingaw-ngaw ang tunog ng mga drill, rubber mallets, at makapal ang alikabok. Naglalakad-lakad ang aking ina nang hindi sinasadyang pumasok siya sa villa. Nakita niya agad ang pamilyar na bulto ng isang babaeng naka-safety vest at hard hat, may hawak na blueprint at nagbibigay ng instruksyon sa mga nagkakabit ng cabinet. Si Corinne ito, ang kanyang dating manugang na inakala niyang nawalan na ng komunikasyon sa loob ng 4 na taon. Akmang lalapit siya para pagalitan si Corinne dahil akala niya ito ang naging dahilan kung bakit nagkahiwalay kaming mag-asawa at napilitan akong magtrabaho sa ibang bansa. Ngunit napahinto siya nang makita niya ang malalaking A3 as-built plans na nakalatag sa ibabaw ng plywood. Sa ibabaw nito ay napakaraming nakasulat gamit ang pulang ballpen. Detalyadong nagtuturo sa mga karpintero kung saan ilalagay ang mga turnilyo at magpapatakbo ng mga nakatagong kawad ng kuryente. Ang pamilyar at nakahilig na sulat kamay na iyon ay hindi maaaring magkamali. Sa tabi ng mga plano, nakabukas ang isang lumang canvas na bag ni Corinne na naglalaman ng mga bote ng herbal liniment o langis ng albularyo na gawa sa katas ng mga halamang gamot. Nanigas sa kinatatayuan ng aking ina. Iyon mismo ang uri ng langis na bawat 3 buwan sa loob ng 4 na taon ay natatanggap niya sa Ilocos, padala ng isang nagpapakilalang lumang kaibigan ko mula sa Manila. 4 na taon akong nagsisinungaling sa aking ina. Sinasabi kong naging abala si Corinne sa pamamahala ng kumpanya ng pamilya sa Pilipinas habang ako'y nasa ibang bansa, kaya pansamantala kaming magkalayo habang palagi ko siyang pinapadalhan ng pera. Naniwala ang aking ina sa kanyang anak at hindi kailanman naghinala sa aming paghihiwalay. Kailanman ay hindi nagreklamo si Corinne o nag-angkin ng kredito. Ang palihim niyang paggawa ng erbal na gamot at pagpapadala sa kanyang biyenan habang nagpapasan siya ng malaking utang at inaalagaan ng paralitikong ama ay gumulat sa aking ina nang mapagtanto ang dedikasyon ng kanyang manugang. Kinagabihan, imbes na kumain kami sa isang sikat na restaurant gaya ng pinareserba ko, pinilit ako ng aking ina na magmaneho papunta sa maliit na inuupahang bahay ni Corinne sa Malabon. Inutusan niya akong huminto muna sa palengke upang bumili ng prutas at ilang lutong pagkain. Ang aming hapunan ng pag-aayos ay nangyari sa isang masikip na espasyo. Ang amoy ng amag ng bahay ay humalo sa amoy ng simpleng pagkain. Nakahiga ang ama ni Corinne sa kabilang kwarto, nauutal sa pagbati. Walang mga nakakabinging iyak o malalaking paghingi ng tawad.
Kumuha ang aking ina ng isang piraso ng paksiw na bangus at inilagay ito sa plato ni Corinne. Maingat na nagtanong tungkol sa kalagayan ng kanyang ama at sa kanyang trabaho. Nakayuko si Corinne. Namumula ang mga mata ngunit nagpapanatili ng paggalang at malinaw na sinagot ang mga tanong tungkol sa physical therapy ng kanyang ama. Hinawakan ng aking ina ang magaspang at kumalyong mga kamay ni Corinne, epekto ng pagbubuhat ng mga plywood at paglalagay ng edge banding. Bumuntong hininga siya at nagsabi, "Napakahirap na maging isang babaeng nasa konstruksyon, mas lalo pang nagiging mahirap dahil ikaw ang nag-aalaga sa iyong buong pamilya. Hindi ko alam kung ano ang pinagdaanan mo nitong mga nakaraang taon, pero ang anak kong si Raf ay may malaking utang na kapayapaan sa'yo. Patawarin mo ako dahil hindi ko nalaman ang lahat ng maaga upang mapigilan siya." Ang hapunang iyon ang nag-alis ng malaking pader sa pagitan namin ni Corinne. Nauunawaan ko na ang matibay na ugnayan ng pamilya ay nananatili pa rin sa ilalim ng malamig na harang na pilit naming ginawa. Ang pagbisita ng aking ina ay naging mahalagang daan upang mas mapalapit kami sa isa't isa at harapin ang katotohanan kaysa takasan ito. Sa unang pagkakataon, nakita kong lumuwag ang magkabilang balikat ni Corinne nang makatanggap siya ng pangunawa mula mismo sa aking pamilya. Ang hirap ng kanyang buhay sa paggawaan at ang kanyang responsibilidad sa kanyang ama ay tila nabawasan dahil sa tunay na pagmamahal ng aming pamilya. Ang aking paggamit ng personal na ipon upang siguruhin ang kanyang materyales ay nagtulak sa paggawaan ni Corinne na matapos ang model house ng nasa oras. Nakatanggap sila ng mataas na parangal mula sa developer para sa kalidad ng kanilang gawa. Ngunit hindi hinayaan ni Hector na matapos ito ng tahimik dahil sa pagkasira ng kanyang plano. Napilitan siyang gumawa ng mas maduming hakbang. Palihim niyang pinaimbestigahan at kinolekta ang lahat ng mga larawan at kopya ng resibo sa paglabas ng mga materyales sa Valenzuela na naglalaman ng aking pirma. Gumawa siya ng isang anonymous na reklamo at ipinadala ito direkta sa secure na email ng pamunuan at board of directors ng kumpanya sa Singapore. Napakatalim at isinulat sa perpektong legal na lengguwahe ang kanyang reklamo. Inakusahan niya akong inaabuso ang aking kapangyarihan bilang project director upang manipulahin ang resulta ng bidding. Inakusahan niya akong pinapaboran ang kumpanya ng aking asawa upang ipagawa sa kanila ang mga mahahalagang kontrata. Sinumbong niya ako na ginamit ko ang aking kapangyarihan upang pilitin ang mga supplier, sinisira ang pamilihan, at nilalabag ang panuntunan ng transparency sa pananalapi at conflict of interest ng kumpanya. Kasama sa kanyang ebidensya ang isang kopya ng aming marriage certificate na hindi maaaring itanggi. Kinabukasan matapos ipadala ang email, mabilis na lumipad ang compliance audit team ng kumpanya mula Singapore. Agad akong pinatawag sa opisina ng CEO sa Makati. Ang liham ng sumbong kasama ang kopya ng marriage certificate ay ibinagsak sa ibabaw ng glass table. Hiningi ng head of compliance, isang banyagang mahigpit na sumusunod sa rules, na ipaliwanag ko ang tungkol sa conflict of interest na ito. Napanatili ko ang aking kalmado at ipinaliwanag ang buong proseso ng bidding na inaprubahan ng 3 magkakaibang departamento. Ang kalidad at presyo ng pagawaan ni Corinne ang pinakamabuti para sa proyekto. Nakatipid sila sa budget kumpara sa kung kumuha sila ng malaking kumpanya. Ipinakita ng aking records na muntik nang masira ang supply chain dahil sa kalaban, kaya napilitan akong gamitin ang aking personal na pera bilang garantiya. Ngunit sobrang higpit ng patakaran ng banyagang kumpanya. Ayon sa Code of Conduct Section 4, tungkol sa conflict of interest, ang hindi ko formal na pakikipaghiwalay at ang pagpayag na manalo sa bidding ang kumpanya ng aking asawa habang nasa ilalim ito ng aking pamamahala ay isang seryosong paglabag. Kahit gaano pa kaganda ang naging resulta, binaluktot ko pa rin ang patakaran. Inihayag ng head auditor ang pagtanggal ng lahat ng aking kapangyarihan sa pagpapatakbo ng proyekto. Nasuspinde ako habang iniimbestigahan. Binaliwala ang lahat ng aking pirma sa mga dokumento ng pagbabayad at inspeksyon. Ang aking laptop at ID sa site ay kinumpiska. Nagtagumpay si Hector na tanggalin ako sa aking pwesto at nagbigay ito ng pagkakataon sa kanya upang takpan ang mga teknikal na pandaraya na ginawa niya sa pundasyon at infrastruktura ng proyekto. Kinuha ko ang aking mga personal na gamit at inilagay sa isang maliit na karton. Lumabas ako sa opisina habang pinapanood ako ng lahat ng aking mga tauhan. Ang laban ko ngayon ay hindi lang para protektahan si Corinne, kundi para pangalagaan ang aking dangal laban sa pag-atake ng kalaban.
Sa loob ng glass room sa opisina ng CEO, nahaharap ako sa hatol ng aking karera. Inabot sa akin ng head of HR ang dalawang mabigat na pagpipilian. Pipirmahan ko ang dokumento para tanggalin ang kontrata sa paggawaan ni Corinne at paalisin sila sa site para mapanatili ang aking kalinisan at posisyon bilang project director. O kaya na may voluntaryo akong mag-resign, isuko ang lahat ng aking bonus sa katapusan ng taon at hayaang masira ang aking record dahil sa conflict of interest. Binigyan nila ako ng 30 minuto para mag-isip. Tinitigan ko ang kontrata ng paggawaan ni Corinne sa ibabaw ng mesa. Kung kakanselahin ko ito, ang pawis at hirap ng mga karpintero at ang utang ng kanyang pamilya ay babalik muli sa kawalan. Ang progress ng pag-construct ay napakaganda na. Mawawasak din ang reputasyon ng kanilang maliit na paggawaan kung kanselahin ng walang dahilan ng isang internasyonal na kumpanya. Naalala ko ang imahe ni Corinne habang tinutulak niya ang kanyang motorsiklo sa maitim at mabahong baha ng kanal. Naalala ko ang magagaspang niyang kamay na humahaplos sa mga paralisadong binti ng kanyang ama. 4 na taon na ang nakalilipas. Tumakas ako upang protektahan ang aking karera. Ngayon, sa harap ng kaparehong pagsubok, alam ko na kung ano ang eksaktong dapat kong gawin. Malinaw na sa akin ang desisyon, wala nang pag-aalinlangan tulad noon. Kinuha ko ang aking ballpen at inilapit ang blankong papel. Madiin at mabilis akong sumulat ng resignation letter. Nilinaw ko ang aking dahilan upang protektahan ang kalidad ng proyekto at ang kalinisan ng subcontractor. Hindi ko na kailangang hintayin ang 30 minuto. Inusog ko ang resignation letter patungo sa HR director at inihagis ang aking plastic ID sa mesa. Pwede niyo akong tanggalin, pero wala kayong karapatang basta-basta kanselahin ang kontrata ng isang subcontractor na pumirma at nagtatrabaho ayon sa tama. Malinaw kong sinabi sa perpektong Ingles at lumabas ako sa kwarto. Nagmaneho ako pauwi para magpalit. Tinanggal ang aking corporate suit at nagsuot ng cargo pants at asul na safety shirt. Kinuha ko mula sa bodega ang aking lumang toolbox bilang inhinyero, ang aking steel-toe boots, at ang aking puting hard hat. Matagal na ring simula noong huli akong nag-ayos para sa direktang field inspection. Habang iniiwan ang aking titulo bilang project director, naramdaman ko ang kakaibang ginhawa sa aking dibdib. Ang aking matagal na karanasan sa pag-iinhinyero at teknikal na pagsusuri ay naroroon pa rin sa aking utak. Iyon ang pinakamalakas kong sandata. Hindi ang posisyong pinagnanasaan ni Hector. Diretso akong pumunta sa paggawaan ni Corinne sa Malabon. Abala pa rin ang paggawaan. Nakatutok si Corinne sa pagbabasa ng mga plano sa computer. Pumasok ako at inilapag ng malakas ang aking toolbox sa ibabaw ng mesa. Napatingala si Corinne, gulat na gulat sa aking kasuotan. Tinanggal na nila ako sa trabaho, malumanay kong sinabi. Tila nagbabalita lang ng lagay ng panahon ngayon. Tumatanggap ba ng site inspector ang kumpanya mo? Natigilan si Corinne, mabilis na tumayo at nagtanong kung bakit basta na lang tinanggal ang isang senior executive. Ipinaliwanag ko sa kanya ng maikli ang tungkol sa conflict of interest at ang anonymous na reklamo ni Hector. Sinabi ko sa kanya na ginamit ko ang aking posisyon upang iligtas ang kanyang kontrata. Ngayon, ako ay isang walang trabahong individual. Tinitigan ako ni Corinne, magkahalo ang gulat at konsensya sa kanyang mga mata. Hindi niya inakalang handa kong isuko ang pera at posisyon para lamang pumanig sa kanya ngayon. Hindi na ako tatakas muli, dagdag ko. Kinuha ko ang blueprint sa lamesa. Mula ngayon, ako na ang site engineer mo arawan ng bayad. Sabay nating tatapusin ang proyektong ito. At hindi natin hahayaang may makahanap ng butas ang kahit na sinong kalaban. Pagsapit ng Agosto, naranasan sa Maynila ang sunod-sunod na malalakas na buhos ng ulan dahil sa habagat. Ang walang tigil na ulan ay nagpabuhaghag sa lupa sa site. Nasa yugto na kami ngayon ng pagtatapos ng infrastruktura. Ang paggawaan ni Corinne ay nagbaba ng 12 ng mga finished cabinet mula sa truck. Maayos itong nakabalot sa plastic wrap at nilagay sa temporary shed malapit sa Model House No. 2, upang ihanda sa pag-assemble. Bawat cabinet na gawa sa mamahaling MDF boards ay kumakatawan sa pawis at pera ng mga karpintero. Nang hapong iyon, dumilim ang langit. Nag-anunsyo ang pag-asa ng paparating na bagyo. Napilitan kami ni Corinne na pumunta sa site, nakasuot ng kapote, kasama ang aming mga tauhan, upang maglatag ng makapal na tarpaulin upang protektahan ang mga mamahaling muebles. Humahagupit ang ulan sa aming mga mukha. Matapos makasigurong balot na ang mga kahoy, at napalibutan ng mga bato ang gilid ng tarpaulin upang hindi liparin ng hangin. Umikot ako sa likod ng shed upang suriin ang drainage system,
isang ugali ng inhinyero na nakatatak na sa akin. Alam kong kapag walang maayos na drainage, masisira ang lupa kung saan nakalagay ang aming mga gamit. Ang temporary shed ni Corinne ay nakatayo sa ibaba lamang ng isang konkretong retaining wall na may taas na 4 metro. Ang istrukturang ito ay ginawa ng kumpanya ni Hector noong nakaraang buwan, ginagamit bilang suporta sa lupa para sa isang parke na mas mataas kaysa sa mga kalsada sa subdivision. Gamit ang mata ng isang veteranong civil engineer, napansin ko ang isang malagim na palatandaan sa gitna ng malakas na ulan. Sa ibabaw ng bagong buhos na semento, nagsisimula ng gumapang ang malasapot na bitak. Ang mas nakakatakot, mula sa mga bitak na ito ay lumalabas ang maputik na tubig na tila sumisirit dahil sa matinding pressure. Inilawan ko gamit ang aking flashlight ang mga weep holes, PVC pipes sa kahabaan ng pader. Tuyot na tuyot ang mga tubo at walang lumalabas na kahit isang patak ng tubig. Gayong ang lupa sa itaas ng pader ay baha na dahil sa malakas na ulan. Ang pisikal na senyales na ito ay nagpapakita ng isang napakamapanganib na pagkakamali sa loob ng istruktura. Agad kong napagtanto ang problema. Ito ay isang klasikong pagkakamali sa paggawa kapag nagnakaw ng materyales ang mga ganid na kontratista. Ang retaining wall ay idinisenyo upang pigilan ang lupa. Kapag umuulan, inaabsorb ng lupa ang tubig na lumilikha ng napakalakas na hydrostatic pressure na tumutulak pader. Ayon sa tamang plano, sa likod ng pader ay dapat na may geotextile fabric at graba upang masala ang putik para makadaloy ang tubig palabas sa pamamagitan ng mga PVC pipe at mabawasan ang presyon. Ngunit tinanggal ni Hector ang graba at ang geotextile fabric upang makatipid sa labor at materyales. Ang resulta, hinila ng tubig ang putik na bumara sa lahat ng PVC pipe sa loob. Hindi makalabas ang tubig at ang napakaraming bulto ng basang lupa sa likuran ay naging isang higanteng dam. Lumagpas na ang pressure sa limitasyon ng mga bakal sa loob ng pader. Bumabagsak na ang pader at maaari itong gumuho anumang oras dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan. Mabilis akong bumalik at tumakbo papunta sa shed kung saan nakatayo si Corinne at ang mga karpintero. Isang sakuna ang papalapit sa aming harapan. Corinne! Mga kasama! Kunin nyo na ang mga gamit nyo. Iwan nyo na ang mga kahoy. Kunin nyo lang ang mga power tools at umalis na tayo dito. Bilis! Sumigaw ako ng napakalakas. Tinatabunan ang ingay ng ulan at ikinumpas ko ang aking kamay upang palabasin ang lahat. Nalilito si Corinne at hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Ang mga nakaimbak na cabinet ay nagkakahalaga ng daan-daang libong piso at kung iiwan lang nila doon at mabaha, masisira ang lahat ng iyon. Akmang magrereklamo sana siya dahil nanghihinayang sa pera. Pero nang makita niya ang labis na takot at pagiging seryoso ko, nang ibabaw ang instinct niya na sumunod. Tinulungan niya ang mga trabahador na bitbitin ang mga drill, grinder, at toolbox papunta sa mas mataas na lugar na mga 50 metro ang layo. Ako na mismo ang bumuhat ng air compressor para sa nail gun at tumakbong huli sa lahat. Ang maputik na daan ay nagpahirap sa aming pagtakbo. Nang makarating kami sa ligtas na lugar, halos hating gabi na. Dumating sa pinakamataas na limitasyon ang buhos ng ulan, parang may bumagsak na talon. Mula sa retaining wall, umalingaw-ngaw ang tunog ng pagbitak ng mga semento at bakal. Nakakakilabot ang tunog sa kalagitnaan ng dilim. Isang napakalakas na ingay ang pumunit sa ulan. Ang kabuuang 15 metro ng pader ay bumagsak ng sabay-sabay. Daan-daang tonelada ng maputik na lupa na may halong mga pira-pirasong higanting semento ang rumagasa pababa, parang isang flash flood. Tuluyang pinatag ng mga lupang iyon ang temporary shed ng pagawaan ni Corinne sa loob lamang ng ilang segundo. Nadurog ang mga mamahaling cabinet na baon sa ilalim ng putik at putik. Isang napakalaking sakuna ang bumungad sa ilalim ng kidlat ng gabi. Ang mga karpintero ay nanigas na parang patay. Kung hindi ako nagmatigas na paalisin silang lahat, ilang minuto lang ang nakalipas, siguradong may mamamatay sa ilalim ng gumuhong lupa na iyon. Firsthand, kayang durugin ng daan-daang toneladang iyon ang kahit na anong buhay. Basang-basa si Corinne, nanginginig ang buo niyang katawan dahil sa takot. Dumikit ang kanyang buhok sa noo dahil sa ulan. Nabitawan niya ang kanyang toolbox, tinakpan ang kanyang mukha, at humikbi ng malakas dahil sa gulat at lungkot sa lahat ng pinaghirapan niyang nauwi lang sa wala. Lumapit ako at niyakap ko siya ng mahigpit. Binalot ko ng aking mga braso ang kanyang nanginginig na balikat upang protektahan siya mula sa malamig na hangin. Hindi lumaban si Corinne.
Isinubsob niya ang kanyang ulo sa aking balikat at kumapit sa aking safety shirt na parang taong nalulunod na nakahawak sa isang troso. Sa loob ng ligtas na barracks, malakas pa rin ang buhos ng ulan. Sa unang pagkakataon matapos ang 4 na taon, hinawakan ko ng mahigpit si Corinne. Hindi na ako nagpakita ng kalamigan o anumang teknikal na rason. Patawad, mariin at malinaw kong sinabi. Ang lakas ng boses ko ay sapat na upang marinig niya sa kabila ng ingay. 4 na taon na ang nakakaraan. Naging duwag ako at iniwan kitang mag-isang humaharap sa bagyo. Mas gugustuhin ko pang mawala ang pagiging direktor ko, kaysa hayaan kang harapin ang lahat ng ito mag-isa ulit. Pagbabayarin natin kung sino man ang sumira ng pangarap mo. Tumunghay si Corinne at tiningnan ako. Maluha-luha ang mga mata, ngunit puno ng katapangan. Nawala ang kanyang takot, at unti-unting bumalik ang kanyang tiwala. Sumandal siya sa aking dibdib at patuloy na nakakapit sa aking damit. Handang harapin kasama ko ang lahat ng maruruming galaw ng kalaban. Kinabukasan, isinara ang gumuhong lugar gamit ang caution tape. Ang eksena ay isang magulong halo ng putik at mga basag na blok ng semento na may lumalabas na kalawangin na bakal. Dumating si Hector kasama ang bagong project director mula sa developer. Nagkunwari siyang naawa at malakas na sinisi ang insidente sa hindi magandang panahon. Tinawag itong act of God o bagyo na nangyayari lang minsan sa 50 taon upang maiwasan ang responsibilidad sa pagbabayad at makuha ang insurance ng proyekto. Nakatayo ako sa likod ng harang kasama ni Corinne. Pinagmamasdan ko ang kanyang kayabangan gamit ang aking mga mata bilang isang civil engineer. Ang pagguho ng pader ay hindi lang nangyari dahil sa kawalan ng filter para sa tubig. Ang pagkakabasag ng semento at ang mga nakalabas na bakal ay nagpapakita na ang kalidad nito ay may malaking problema. Alam ko na inuulit ni Hector ang dati niyang ginawa. Ginagamit ang kanyang posisyon upang nakawin ang materyales at takpan ito gamit ang mga peking papeles. Kailangan natin ng pisikal na ebidensya bago nila linisin ito at itago ang lahat, bulong ko kay Corinne. Nang gabing iyon, lihim na bumalik sa site sina Corinne, Gian, at ako. Umuulan pa rin ng bahagya at nagtatago ang guwardiya ng proyekto sa kanyang outpost. Nakasuot kami ng maiitim na kapote, lumusot sa harang at pumasok sa gumuhong lupa. May dala si Gian na rebar scanner na hiniram niya sa isang laboratorio ng kanyang kaibigan. Maingat niyang iniskan ang mga sirang blok ng semento. Binabasa ang mga numerong lumalabas sa screen. Samantala, gumamit ako ng aking koneksyon upang kumuha ng independent coring team na naghihintay sa labas ng bakod. Nang makatanggap sila ng signal, pinasok nila ang coring machine pangkuha ng core sample ng semento. Gamit ang ilaw ng flashlight na tinakpan upang hindi masyadong maliwanag, bumaon ang diamond bit ng makina at inilabas ang mga pira-pirasong sample ng semento. Ang pagkuha ng independenteng sample mula sa site ay ang pinakamahalagang hakbang upang manalo sa mga legal na labanan sa konstruksyon. Matagumpay naming nakuha ang 3 core sample mula sa 3 magkakaibang bahagi ng gumuhong pader. Sa bawat posisyon kung saan kumuha kami ng sample, kumuha si Corinne ng litrato at video upang idokumento ang oras, petsa, lokasyon, at sitwasyon ng mga bakal bilang malakas na ebidensyang legal na hindi maaaring itanggi. Ibinalot namin sa plastic ang mga core sample, nilagyan ng code, at inilagay sa bag. Kinumpirma ng mga numerong nakuha ni Gian mula sa rebar scanner ang aking mga hinala. Ang istruktura ay walang awang kinulangan sa bakal. Ligtas kaming nakalabas bago mag-umaga dala ang isang malagim na lihim. Nanatili kaming gising buong gabi sa opisina ng pagawaan. Ikinonekta ni Gian ang rebar scanner sa computer upang ilabas ang mga nascan na data. Ang lumabas sa screen ay nakakabigla. Ayon sa aprobadong plano, kailangan ng 20mm rebar Phi 20 na may distansyang 150mm. Ngunit ipinakita ng scanner na ang aktwal na bakal sa loob ay 18mm 518 lamang at inilayo nila ang pagitan sa 200mm. Ang pagpapaliit ng bakal at paglalayo nito ay nakabawas sa 30% ng lakas ng pader. Pagsapit ng hapon kinabukasan, natanggap namin ang resulta ng compression test mula sa isang laboratorio na accredited ng DPWH, Department of Public Works and Highways, sa pamamagitan ng email. Ang lakas ng 3 concrete sample ay umabot lamang sa 2,000 CI katumbas ng 1,020H, na mas mababa sa kinakailangang 3,000 CI M300 para sa isang retaining wall. Maraming butas ang semento at garapalang binawasan ang timpla ng semento rito.
Isang napakalaking pondo ng materyales ang ninakaw sa mismong ilalim ng ilong ng mga field inspector. Ang mga dokumento ng materyales at testing result na naipasa kay Hector ay siguradong peke. Gaya ng ginawa niya sa ama ni Corinne 4 na taon na ang nakararaan. Binayaran niya ang inspector upang palitan ang semento kapag chinecheck, ipinasa bilang totoong papel, at sinimot ang pera ng kliyente, inilagay sa kanyang bulsa ang bilyon-bilyong kita. Umupo ako sa computer at sinimulang itype ang aking independent inspection report. Gamit ang aking lohika at internasyonal na karanasan, pinagsama-sama ko ang lahat ng datos, litrato, mapa ng rebar scanner, at kumpletong dokumento. Idinagdag ko ang mga nilabag nilang patakaran mula sa National Building Code of the Philippines. Kinalkula ko ang hydrostatic pressure upang patunayan mathematically na ang pagguho ay dahil sa mahinang istruktura at hindi dahil sa malakas na ulan. Napaka-perpekto ng report na iyon, walang anumang butas. Ang teknikal na wika ay ang pinakatotoong wika sa lahat. Ipinapakita nito ng eksakto ang kasakiman ng tao. Ang aming ganti ay magsisimula na. At sa pagkakataong ito, hawak ko ang kasiguraduhan ng panalo gamit ang hindi maipagkakailang katotohanan ng mga numero. Ang emergency meeting upang talakayin ang mga nasira ay ginanap sa headquarters ng proyekto. Kasama rito ang bagong project director, ang representative ng developer, ng LGU building official, at ni Hector, ang direktor ng kumpanya. Nagsalita si Hector ng napakalakas, tinuturo ang ulat tungkol sa bagyo at ulan. Hiningi niya na bayaran ng developer ang halaga sa pamamagitan ng insurance dahil isa itong act of God at humingi pa ng extension na 2 buwan para ayusin. Mukha siyang nagmamayabang habang pinipilit ang developer na sumang-ayon. Bumukas ang pinto ng meeting room at pumasok ako habang nakasuot ng maayos na polo at may bitbit na black leather bag. Kasama si Corinne. Nagulat ang lahat dahil ako ay suspendido at iniimbestigahan pa. Kumunot ang noo ni Hector at akmang papaalisin kami. Ngunit napatigil siya nang makita niya ang matalim kong tingin. Hindi ako pumunta rito bilang dating project director. Pumunta ako rito bilang independent technical consultant representing the interior subcontractor who suffered property damage from the collapsed wall. Malakas kong sinabi at lumapit sa mesa. Binuksan ko ang bag at nilapag ang 3 concrete core sample sa ibabaw ng glass table. Ang mga sirang blocking iyon ay ang pinakamalakas na ebidensya ng kanyang kasinungalingan. Inilatag ko rin ang makapal na inspection report kasama ang mga sertipikadong laboratory testing results mula sa laboratorio na nakastamp ng opisyal na selyo at inusog ko ito papunta sa building official at mga kinatawan. Ito ang ebidensya na ang kontraktor ninyo ay nandaya ng materyales. Ang 20mm rebar ay naging 18mm. Ang 3,000 PC na semento ay 2,000 PC lang. Walang weep holes o drainage pipes, walang geotextile filter. Itinutok ko ang aking laser pointer sa graph na lumabas sa screen matapos kong ikonekta ang laptop ko. Ang pader ay gumuho dahil hindi nito kaya ang bigat ayon sa disenyo. Ito ay ginawa ng may pandaraya at malawakang pagnanakaw ng materyales. Hindi ito dahil sa bagyo. Nabalot ng katahimikan ang kwarto. Mabilis na binuklat ng building official ang mga dokumento na may matibay na legal na batayan at nag-iba ang mukha nito. Namutla ang representative ng developer dahil nalaman niyang niloko sila ng malaki. Tumayo si Hector. Namutla na parang nawalan ng dugo. At nautal, peke yan. Gawa-gawa lang nila yan. Kalmadong nilabas ni Corinne ang kanyang telepono at ipinapanood ang video kung saan nilalarawan ang ginawa naming pagkuha ng core sample mula mismo sa pader, kasama ang petsa at lokasyon. Bumagsak na ang patibong. Agad inutos ng building official ang pagsuspinde sa kumpanya ni Hector at ang pag-secure sa site para sa criminal investigation. Napayuko ang mandarayang lalaki sa malamig at eksaktong mga numero ng inhinyero. Ang kanyang kayabangan ay nawala at napalitan ng matinding takot dahil alam niyang ang batas ay nag-aabang na sa kanya. Nang mga sumunod na araw, napuno ng balita ang mga dyaryo tungkol sa pagguho ng pader sa proyekto. Kumuha ang pulisya ng warrant para i-raid ang opisina ni Hector. Nakumpiska nila ang mga peking selyo at dobleng libro ng accounting mula sa mga ebidensya rito. Nahanap din nila ang mga koneksyon sa lumang kaso ng 25 milyong pisong estafa na ikinabangkarote ni Mang Arturo 4 na taon na ang nakararaan. Ang mga peking dokumento at pirma ng mga inspektor na kasabwat ni Hector noong araw ay nabunyag.
Nalinisan ang pangalan ni Mang Arturo at nawala na ang anino ng kasong estafa laban sa kanya. Kinumpiska ng batas ang lahat ng yaman ni Hector at ginamit pambayad sa lahat ng kanyang mga biktima. Ang mabigat na pasanin ng pamilya ni Corinne sa loob ng 4 na taon ay tuluyan nang nawala nang maparusahan ang totoong kriminal. Sa pagawaan ni Corinne, bumalik ang kasiglahan dahil sa pagdagsa ng mga bagong order mula sa iba't ibang proyekto. Mas lalo silang nakilala dahil sa napakagandang kalidad ng kanilang gawa. Isang hapon, niyaya ako ni Gian na magkape sa labas. Ang binatang arkitekto, habang humigop ng kape, ay humarap sa akin at matapat na nagwika. Inaamin ko, may pagtingin ako kay Corinne, direkta niyang sinabi. Nang dumating ka, akala ko ikaw lang ang isang makasariling corporate boss na manggugulo ulit sa buhay niya. Pero lahat ng ginawa mo noong gabing bumagyo, at ang ulat mo na yon, lubos akong bumilib. Ginamit mo ang karera at talino mo para protektahan siya. May malakas na bond sa pagitan ninyong dalawa na hindi kayang sirain ni numan. Magre-resign na ako para magtayo ng sarili kong kumpanya at ibibigay ko na ang posisyong ito sa mas karapat-dapat. Nakipagkamay ako kay Gian at nirespeto siya. Ang kanyang malinaw na pagbitiw ay nagbigay ng bagong simula para sa amin. Umuwi kami ni Corinne sa inuupahan nilang bahay para bisitahin si Mang Arturo. Hawak ng matanda ang desisyon ng pulis at nanginginig siyang lumuha. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko na tila ibinibigay niyang muli sa akin ang babaeng pinakamamahal niya para alagaan ko. Lahat ng pagkakamali sa nakaraan ay napatawad na, napalitan na ito ng pag-asa. Ang maliit at mabahong bahay na iyon ay naging saksi sa pinakamadilim na araw namin. Pero ngayon, isa na itong lugar kung saan magsisimula ang aming mas mainit at matatag na bukas. 1 taon matapos ang insidenteng iyon, nagtayo ako ng isang independent project management firm na nakapangalan sa akin. Umupa ako ng buong palapag sa itaas lamang ng pagawaan ni Corinne sa Malabon. Ang dalawang kumpanya ay magkasamang nagtayo ng isang matibay na sistema mula sa disenyo, paggawa, hanggang sa kalidad. Ang kombinasyon ng magandang mata ni Corinne sa disenyo at ang aking mahigpit na disiplina ay nakabuo ng isang matatag na pangalan sa industriya. Isang maaraw na weekend, ipinagmaneho ko si Corinne patungo sa isang bagong gawang luxury condominium sa Bonifacio Global City, BGC. Ito ay hindi isa sa mga proyekto ko kundi ang bunga ng lahat ng kinita namin noong nakaraang taon. Pumasok kami sa isang napakalawak na unit sa 15th floor. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang isang susi at ibinigay ito sa kanya. Kitang-kita ang pagkagulat sa mukha niya. Nilabas ko mula sa aking bag ang isang A3 blueprint ng plano para sa interior ng unit na iyon. Sa box na nasa ibabang bahagi, nakapirma na ako sa design by. Ibinigay ko ang fountain pen kay Corinne at itinuro ko ang approved by. 4 na taon na ang nakararaan. Pumalpak ang aking plano dahil mali ang paghawak ko sa mga peligro ng proyekto. Sabi ko at tinitigan siya sa mata gamit ang buong paninindigan ko. Sa pagkakataong ito, sabay nating inspeksyon at pamahalaan ito mula umpisa, Mrs. Naitama na ang lahat sa pinakaligtas na margin ng error. Tiningnan ni Corinne ang blueprint at saka ako. Nawala na ang pader sa pagitan namin. Nagniningning ang kanyang mga mata. Ngumiti siya, pinirmahan ang papel, at formal nang naaprubahan ang bago naming yugto. Tumayo kami sa balkonahe. Tinitingnan ang abalang syudad sa ibaba. Ang as-built plan ng aming buhay, kahit may mga nakaraang pagbura at pagkakamali, sa wakas ay nabuo ng matibay, perpekto, at buong buo.